Ipinaliwanag ni Mai na ang kanilang lolo ay may nais na gawin si Yenshen bilang tagapagmana ng inulilang angkan ng Maria. Ipinakiusap niyang huwag itong tanggihan ni Yenshen. Alam ni Mai na hindi iyon katanggap-tanggap para kay Yenshen, ngunit nilinaw niyang may mabigat na dahilan ang kanilang lolo sa desisyong iyon. Sinabi ni Mai na ang posisyon ng isang pinuno ng angkan at Panginoon sa mundong mandirigma ay higit sa lahat ng bagay. Malalim ang kanyang buntong hininga habang idiniin niyang iyon ang batas ng mundong martial. Ang kapangyarihang makapamuno sa sandaang espada ay higit na mahalaga kaysa sa alak ng immortal na kidlat. Ngunit tumingin lamang si Yenshen sa kanyang kamag-anak na parang hindi makapaniwala, worry itinuturing niya itong isang kabaliwan. Hindi niya gustong tanggapin ang kapalarang iyon sapagkat iba ang kanyang mga mithiin. Maaaring noon, kung nakamit lamang niya ang bunga ng puno ng mundo sa impluwensya ng isang pamilya, baka pumayag pa siya. Ngunit imposible iyon. Bukod pa rito, ang pagiging nakatali sa isang angkan ay magiging gapos lamang sa kanyang kalayaan. Batid na batid iyon ni Yenshen. Higit pa rito, hindi niya kayang mamaalamos ng buhay kapalit ng isang bagay na wala naman siyang naibabalik. Doon siya nagsalita at tinanong kung iyon ba talaga ang batas ng mundong martial gaya ng sinabi ni Mai. Dahan-dahan niyang iniunat ang kamay at kinuha ang kopitang may alak gamit ang sariling mga daliri. Idineklara niyang iyon ay nakuha niya gamit ang sariling lakas. Bago pa man niya ito masabi ng buo, alam na ni Yanjak ang ibig niyang ipahayag. Nabigla ang matanda sa katigasan ng loob ng kanyang apo, na tila walang kamalay-malay sa bigat ng painang nakapatong sa kanya. Pinagtibay ni Yenshen na sa mundong martial, lahat ng bagay ay kailangang sungkitin ng sariling kamay. Malinaw ang kanyang tinig habang inilalapit ang kopita sa kanyang mga labi. Natahimik ang buong bulwagan. Sa katahimikang iyon, tanging ang tunog ng alak na dumadaloy mula sa kopita pababa sa lalamunan ni Yenshen ang narinig. Iyon ang naging sagot niya sa Pamilya Maria. Hindi niya nais at hindi rin niya pinapangarap na maging kabahagi nito. Para sa kanya, sapat nang maging isang mandirigmang naglalakbay ng mag-isa bilang anak ng inulilang kuta. Itinuring niyang tadhana ang sungkitin ang dapat mapasa kanya, maging karapat-dapat sa banal na bunga o mamatay sa pagsubok. Hinangad niyang tumindig sa rurok ng mundong martial, tanggan ang banal na ubod ng espada, upang lumaban para sa kaligtasan ng karaniwang tao. Ngunit bahagyang sumimangot si Yenshen nang maramdaman ang pagdaloy ng tunay na enerhiya sa kanyang gitnang dantian, habang nananatiling sarado ang kanyang itaas na ugat ng enerhiya. Naalala niya roon na kailangan niyang lumayo sa mga pag-asang makaluma. Pagkatapos ay nagbigay siya ng magalang na pagbati sa mga dumalo sa kanyang seremonya ng pagtuntong sa hustong gulang. Ang kanyang kilos ay sumasalamin sa kabab ang loob ng isang matapang na kabataan. Nabuo ang kasiyahan sa mukha ng ilan sa mga nakatingin at nagbigay sila ng kani-kanyang puna. May nagsabi na si Yenshen ay tunay na may dugong Maria. May isa pang nagkomento na ang diwa ng isang tanyag na pamilya ay hindi kailanman iniiwan ang mga inapo nito. Isa pa ang nagsabi na ang pagtindig ng mag-isa, nang hindi umaasa sa angkan, ay tanda ng isang dakilang guro. May isa pang nagbigay ng palagay na si Yenshen ay balang araw magtatatag ng sarili niyang sekta. Matapos ang seremonya, bumaba si Yenshen mula sa entablado at tumingin kay Mai na nakaluhod sa isang tuhod. Tinanong siya ni Mai kung paano niya nagawang tanggihan ang pagiging tagapagmana ng tanyag na angkan ng Maria. Malungkot ang mukha ni Mai, na worry walang saysay ang lahat. Bahagyang naunawaan ni Yenshen ang nararamdaman ng binata, ang siyang unang nagbaba ng kanyang dangal. Ngunit para kay Yenshen, sapat na ang kanyang isang lagok ng alak upang isantabi ang usapin. Muli niyang ipinaalala na ito ang mundong martial, isang daigdig kung saan siya mismo ang sumunggab sa alak ng immortal na kidlat. Para sa kanya, iyon ay tanda ng kanyang kasiyahan bilang isang mandirigmang naglalakbay ng mag-isa. Sino mang nasa kalagayan ni Mai ay tiyak na manghihina ang loob. Nang lumampas si Yenshen sa kanya, nabanggit pa niyang magiging mahusay itong pinuno ng pamilya. Ang pakikitungo niya sa kanyang masalimuot na angkang ina ay nagpapaalala sa kanya sa immortal ng espadang Jongnan sa Maya, at sa mga panahong payapa ng pagsasanay doon.
Sa isang iglap, dumaan sa isip ni Yenshen ang isang tahimik na hangarin, na hindi rin masama ang gugulin ang natitirang taon sa isang tanyag na bundok na hitik sa enerhiya ng immortal, gaya ng Nan Mountain. Habang palabas siya ng bulwagan, same time siyang nanalangin kay Buddha at sa sinaunang makalangit na Panginoon, umaasang mabibigyan pa siya ng 30 taon ng buhay. Paglabas niya, nadatnan niya sina Ma Jin at Chung Miang na tila nauna nang lumabas. Agad siyang lumapit sa kanyang tiyuhin at pinuno ng kanilang pangkat, si Ma Jin, at walang paligoy-ligoy na tinanong kung ito ba'y may asawa na. Nadala siya ng kuryosidad tungkol sa usapin ng angkang Ma kaya niya ito na itanong. Bagamat wala siyang alam sa mas malalim na dahilan, napansin niya ang pagkitid ng mga mata ni Ma Jin, na tila ayaw pag-usapan ang bagay na iyon. Nilinaw ni Yenshen na bilang panganay na anak ng pamilya Ma at nasa kasibulan pa ng lakas, hindi niya maintindihan kung bakit ang mga nakatatanda ay ipinipilit ang usapin ng tagapagmana sa mas batang henerasyon. Dilim ang bumalatay sa mukha ni Ma Jin, at ang peklat sa kanyang mukha ay lalo pang tumalim sa bigat ng tanong. Halatang nabigla siya at tila nalula sa mga inosenteng tanong ng binata. Noon naman ay sumabat si Chung Miang, na nagsabing marapat na malaman iyon ni Yenshen, at nag-alok na siya na lamang ang magkwento. Agad na lumakad palayo si Ma Jin bilang pagsang-ayon. Naghintay muna si Chung Miang hanggang sa makalayo ito bago magsimula. Naiwan namang naguguluhan si Yenshen sa mga nangyayari, habang si Chung Miang ay pansamantalang natahimik, nag-iisip kung saan sisimulan ang kanyang salaysay. Habang abala ang kanyang isipan, sinuri ni Yenshen ang kanyang gitnang dantian. Batid niyang bawat paghinga ay isang mahalagang sandali. Sa wakas, nagsimulang magsalaysay si Chung Miang. Ikinwento niya na noong nasa Blue Rank pa lamang ang kanilang pinuno, bumalik ito mula sa isang misyon na hawak-hawak ang kamay ni Muryo. Agad na sumabat si Yenshen, tinatanong kung ang batang tinukoy ay si Baek Muryo, ang tinuturing niyang kapatid na babae. Umiti si Chung Miang at kinumpirma ito. Idinagdag niyang noong panahong iyon, maliit pa si Muryo, sabay turo sa taas ng kanyang baywang upang ipakita ang tangkad ng bata. Binanggit din niya ang mga kumakalat na bulong-bulungan, na si Muryo raw ang magiging pangunahing puwersa ng inulilang kuta, at na siya ay nagmula sa isang sekta na palihim na ipinamamana. Ngunit nilinaw ni Chung Miang na hindi iyon ang tunay na usapin. Ang naturang misyon ay naganap sa Xinjiang, isang digmaang puok kung saan nananalasa ang mga labi ng nilipol na demonic cult. Napakunot ang noo ni Yenshen at agad na tinanong kung iyon ba talaga ang tinutukoy, ang kultong nawasak kasabay ng konsekt, na minsan ay kabilang sa 9 na dakilang paaralan. Kinumpirma ito ni Chung Miang, sabay paalala na napakadelikado ng lugar na iyon sa maraming paraan. Ikinwento niyang natapos din ng kanilang pinuno ang misyon, ngunit biglang nawala ang kanyang itinang isiwalat na si Ma Jin ay nakipaglaban sa isang makapangyarihang guro mula sa Xinjiang. Tinamaan ito sa isang vital na bahagi ng katawan gamit ang isang ipinagbabawal na teknik ng demonic cult. Doon tuluyang naunawaan ni Yenshen ang lahat. Kaya pala ganoon na lamang ang pagtrato sa kanya ni Ma Jin, marahil ay dahil nakikita nito sa kanya ang sarili, na minsan ding itinuring na labas sa sariling pamilya. Ipinagpatuloy ni Chung Miang ang kwento, idinetalye na mula ng insidenteng iyon, na wala ng kakayahan si Ma Jin bilang isang lalaki. Dahil dito, tapat siyang pinagsilbihan ni Muryo bilang katuwang at tagapagtanggol ng kanilang pinuno. Binanggit din ni Chung Miang ang tungkol sa pinuno ng Asher Sky Squad, na palaging nakakasagutan ni Ma Jin. Ngunit tuwing natatalakay ang naturang insidente, pinipili nitong manahimik. Dahil hindi na maaaring magkaanak si Ma Jin, hindi siya maaaring maging pinuno ng inulilang angkan ng Maria. Tumahimik si Chung Miang matapos sabihin iyon, hinayaang lumubog sa isipan ni Yenshen ang bigat ng katotohanan. Nang tanungin siya kung naunawaan niya ang lahat, tumango si Yenshen, na para bang nagsasabi ring hindi na kailanman dapat pag-usapan muli ang insidenteng iyon. Nang matapos ang usapan, nagtungo si Yenshen sa opisina ni Ma Jin sa Radiant Demon Squad Pavilion upang magtanong tungkol sa susunod na misyon. Hindi na binuksan pa ni Ma Jin ang paksa tungkol sa nakaraan. Sa halip, pinag-isipan niya kung bakit tila balisa ang kanyang pamangkin, na para bang may hinahabol itong hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng karangalan.
Si Lianshan, sa kabilang banda, ay sabik tuklasin ang malawak na mundo ng martial arts at humugot ng inspirasyon mula rito. Dahil dito, iminungkahi ni Ma Jin na magpahinga muna siya ng isang buwan, bilang karapatan ng isang nakatapos ng seremonya ng pagtuntong sa hustong gulang. Ngunit walang pag-aalinlangan at tinugon ni Lianshan na walang saysay sa kanya ang ganoong bakasyon. Ang tanging nais niya ay magsimula kaagad sa panibagong misyon. Hindi napigil ang mayrita ni Ma Jin sa kanyang ugali. Tumayo siya at nabanggit na marahil ay magandang maagap na magtatag ng presensya sa Hunan. Tinanong ni Lianshan kung ano ang sangkot na misyon, at doon ipinahayag ni Ma Jin na ito ay isang misyon ng ganap na paglipol. Ipinaliwanag niyang tatanggalin nila ang isa sa mga sangay ng Blood Flame Cult, at kung papalaran, maaaring matunta nila ang mismong kuta ng kanilang kalaban. Mabuti sanang matapos lamang ni Lianshan ang isang mas maliit na misyon upang makuha ang puntos na kailangan para sa pagsusulit tungo sa Blue Rank. Ngunit malinaw na ito ay isa na namang mabigat na tungkulin. Dagdag pa ni Ma Jin, noong nakalaban niya ang Thieving Ghost, isa sa mga apostol ang sumalubong sa kanya. Ang apostol na ito ay kahindek-hindek, buong-buo ang itim na buhok ng walang kahit isang hiblang pula, at mas malakas pa kaysa sa mga Bloodsword Masters. Ayon sa ulat, natapos ang bakas ng apostol na ito sa bundok Pingding sa Hunan, na sakop ng teritoryo ng Shaolin. Agad na nagtanong si Lianshan kung ang Shaolin ay hindi ba nasa bundok Song sa Jungzhou, dahil napakalayo ng Song Mountain sa Hunan. Paano raw nagawang umabot ng bakas ng apostol sa teritoryo ng Shaolin? Ipinaliwanag ni Ma Jin na ang Shaolin ang nangungunang ortodoksong sekta, na lahat ng sining ng martial sa ilalim ng langit ay mula rito. Sa gitnang kapatagan, kakaunti ang mga lugar na hindi naaapektuhan ng Shaolin. Hindi mabilang ang mga secular na paaralan, at maituturing na halos buong lalawigan ng Hunan ay nasa impluwensya ng Shaolin. Idinagdag pa niya na dapat alam ito ni Lianshan, sapagkat doon din siya lumaki. Tumango si Lianshan bilang pagkilala. Ngunit higit siyang namangha sa isang bagay. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang ang isang Black Rank Supreme Master ng inulilang kuta ay nagpakita ng ganoong mataas na paggalang sa isang sekta ng martial world. Dahil dito, bumilis ang tibok ng kanyang puso, dala ng pananabik at pagkasabik. Nagsimulang magtanong si Lianshan kung anong uri ng inspirasyon ang maibibigay sa kanya ng sining pandigma ng Shaolin, lalo na't ito ang pinagmula ng martial arts sa Central Plains. Nang tanungin si Ma Jin tungkol sa mga kasamang sasama sa misyon, sinabi nitong parehong unang pangkat at ikalawang pangkat ng Radiant Demon ang makakasama, at siya mismo ang mamumuno sa kanila. Matapos ang misyon ng Plum Blossom Peel sa Shani, binuo ni Ma Jin ang unang pangkat ng Radiant Demon na binubuo ni Yeon, Shin, Wong, Chong, Miang, at Muryo. Inayos muli ang buong unit sa iba't ibang koponan upang maging mas maayos ang koordinasyon. Nagpahayag ng pag-aalala si Lianshan, sinabing alam niya kung bakit siya isinama, at nagtanong kung kinakailangan ba ng pahinga ng natitirang kasapi ng unang pangkat. Umiti si Ma Jin at ipinaliwanag na pare-pareho silang lahat, ang ilan ay naghahangad ng mga tagumpay, habang ang iba naman ay lumalabas sa martial world para sa pakikipagsapalaran. Naunawaan ni Lianshan na siya at si Muryo ang tinutukoy na mga naghahanap ng tagumpay, habang si Wong at Chongyang naman ang umaasa sa pakikipagsapalaran. Nang matapos ang usapan, nagbigay galang si Lianshan at nagpaalam. Pagkatapos ay umalis siya sa opisina matapos ayusin ni Ma Jin ang porma sayon. Sa labas, namutawi sa langit ang pulang anino. Hindi na siya dumaan sa lugar ng pagsasanay at dumiretso sa kanyang silid. Isa lamang ang malinaw sa kanyang isipan, kailangan niya ng isang misyon pa upang umangat sa Blue Rank. Dumating ang araw ng pag-alis, at sabay na tumulak ang dalawang pangkat ng Radiant Demon Squad sakay ng kanilang mga kabayo. Habang humahampas ang malamig na hangin sa kanyang pisngi, ramdam ni Lianshan ang tuloy-tuloy na pagbilis ng kanilang paglalakbay. Napansin niyang kasabay nilang sumasakay ang 9 na mandirigmang mula sa Desolate Fortress, tanda ng bigat ng kanilang misyon. Para kay Lianshan, ito ang unang beses na nakakita siya ng ganoon karaming maestro na sabay-sabay na lumalabas para sa isang misyon. Nagpatuloy sila ng walang tigil patungo sa destinasyon, nagpapalit lamang ng kabayo sa bawat hintuan sa Desolate Fortress support stage.
Upang makarating mula Hunan patungong Shina County, kailangan nilang tawirin ang lupain kung saan dating naninirahan ang pamilyang Zhong. Binanggit ni Mijin na hindi siya tiyak kung ang nasa unahan ay isang bahay pahingahan o isang tavern, ngunit doon sila manunuluyan. Pumasok ang grupo sa pamilihan, at nagsalita si Mijin ng may lalim at bigat ng tinig, para bang may kasamang tunay na enerhiya. Habang nakamasid, napansin ni Wong kung gaano kalayo ang itsura ng lugar sa mga kwento na dati niyang narinig. Mahina niyang nausal na tuluyan nang nawasak ang lugar. Sa unang tingin pa lamang, malinaw na ito'y lubos na pinabayaan, gaya ng mga salitang sinabi noon ng thieving ghost. Napaisip ng malalim si Yenshen, inaasahan na niya ito. Sa pagkawala ng orihinal na may hawak ng lugar, tiyak na ang mga grupo mula sa madilim na landas ang mamamayani. Ang mga siga sa eskinita na ngayon ang tila may hawak ng kapangyarihan. Bigla nilang narinig ang isang pag-uusap mula sa loob ng tavern. May isang lalaking nagsalita ng malakas, sinasabing mula nang mawala ang pamilyang Zhong, naging paraiso na ang lugar para sa kanila. Idinagdag pa nito na lubos na namangha ang kanilang pinuno sa mga tubo mula sa kagubatan, mga yamang dati hawak ng iba ngunit ngayoy malayang dumadaloy sa kanilang kamay. Naisip ni Yenshen ang tunay na ibig sabihin nito. Narinig pa niya ang lalaki na nagsabing kung sakaling mapatalsik siya mula sa kanilang organisasyon, kailangan niyang ipaglaban ang kanyang lugar. Pagkatapos ay binanggit nito na ang Blood Flame Cult ang nagbigay ng pabor sa kanila nang burahin nito ang pamilyang Zhong, at tanging sina Yenshen, Yungan, at H na lamang ang natira. Dito biglang bumalik sa alaala ni Yenshen ang sandali bago siya umalis patungong Desolate Fortress.